Namahagi naman ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng Laurel, Batangas sa mga mangingisdang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa Talig. Si Vel Custodio sa Sentro ng Balita Live. Aljo, pinag-aaralan na ng pamahalaang bayan ng Laurel, Batangas ang pagdedeklara ng state of calamity dahil sa epekto sa lokal na ekonomiya, lalo na sa mga mangingisda sa issue ng missing na sabungero na itinapon umano dito sa Taal Lake. Nagsagawa ng relief operation ng lokal na pamahalaan ng Laurel sa hindi bababa sa 500 maliliit na mangingisda na nakatira sa 6 na barangay sa paligid ng Taal Lake. Mula po nung pumutok ang isyo, bumaba po talaga ang bintahan. Yung dating nakakabinta po kami nakakabinta po ako ng 50 per kilo one day. Ngayon po is kahit 20, mahirap po ibinta eh. Gawa po ng isyo na sa missing sabungero po. Dati po, yung 50 kilos, kikita ka po doon ng mga 1.5 ganon, 1,000. Dahil sa ngayon po, hindi po na ganon, gawa po binabarat na po yung produkto namin eh. 20 kilong bigas at 7 dilatang ipinamahagi sa mga mangingisda. Ayon sa Municipal Administrator ng Laurel, Batangas, mas malaki ang nakalaang pondo ng LGU sa epekto ng mga kalamidad, kagaya ng bagyo at pagputok ng Bulkang Taal. Pero hindi nila inaasahan ang epektong pang-ekonomiya ng isyu sa missing sabungeros. Kaya naman kailangan na nila ng karagdagang suporta para matugunan ang pangangailangan ng mga mangingisda. As of now ay pinag-aaralan po na kung idideklara po ang state of calamity sa lokal na pamahalaan. Nasa pag-aaral pa po ito sapagkat pinapakiramdaman pa rin po natin ang economic status ng ating bayan. Dahil po sa mga sa nagaganap na pagbaba ng sales ng ating mga tilapia at bangus dito sa ating bayan. Kaya patuloy po na mananawagan ang lokal na pamahalaan sa ating national government, especially sa Departamento po ng Agrikultura upang tayo po'y matulungan. Nagbigay naman ng livelihood program ang LGU para sa mga maliliit na mangingisda na apektado sa matumal na benta. Nilinaw naman ng LGU na cultured o pinapakain ng commercial feeds ang mga isda sa Taal Lake, kaya safe for human consumption ito. Samantala, patuloy ang paghahanap ng Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group sa mga katawan ng nawawalang sabungero na di umano'y itinapon sa lawa ng Taal. Gumamit na ang PCG ng Remotely Operated Vehicle o ROV na nakatutulong upang mapalawak ang area ng paghahanap. Mula 100 by 100 square meters, ngayon ay 300 by 300 square meters na ang search area. Bukod naman sa Taal Lake, may mga ilang bangkay pa ang hinukay sa isang sementeryo sa Laurel, Batangas na di umano'y salvage victims. Sa bahaging ito ng isang public cemetery sa Laurel, Batangas, hinihinalang inilibing ang 3 sa mga missing sabungeros. Ayon sa sepulturero, posibleng sa iba't ibang lugar sa Batangas at sa magkakaibang panahon inilibing ang mga bangkay umano ng sabungero. Dinala muna sa Philippine National Police Forensic Group ang mga nahukay na lapi para sa processing. Humingi na ng tulong ng Department of Justice sa Japanese Embassy para sa karagdagang assistance at gamit para sa DNA matching. Aljo, dahil hindi naman maulan ngayon, ay tuloy pa rin ang diving para sa paghahanap sa mga buto ng missing sabungero sa umano'y itinapon dito sa Taal Lake. Sa ngayon, sa mga oras na ito ay wala pang nare-retrieve na mga buto. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Vel Custodio.